Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito, upang siya'y kalugdan niyang nagtala sa pagkakawal. At kung ang sino man ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kumakipaglabang matuwid. Ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangang unang makabahagi sa mga bunga. Isipin mo ang sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay. Sa binhi ni David, ayon sa aking ebanghelyo, na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala na tulad sa tampalasan. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo'y nangamatay, nakalakip niya, ay mga bubuhay naman tayong kasama niya. Kung tayo'y mangagtiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat, sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili. Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan sa ikapapahamak ng mga nakikinig. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Datapwat, ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat sila'y lalo magpapatuloy sa kasamaan, at ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena, na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto, na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba. Gayunmay, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya, at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Datapwat, sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi meron din namang kahoy at lupa, at ang iba'y sa ikapupuri, at ang iba'y sa ikasisirang puri. Kung ang sinuman nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Datapwat, layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal. Yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo, at ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin. Nasawaing may kaamuan ang mga nagsisisalangsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan.
at sila'y makawala sa silo ng diablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban.